Sa ating Lord's Supper, buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 28. Nais ko lang pong tignan ang sinabi ng Panginoon dito sa kanyang Great Commission sa mga taong sumasampalataya kung ano ang kanilang dapat gawin. So ito po'y tumutukoy faith sa dalawang ordinansa. Pananampalataya sa dalawang ordinansa. At ang sabi sa Matthew 28 verse 19 to 20, ganito: "Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Na pinagdiinan ng Panginoon dito after na ang mananampalataya naging disciple at nagpabautismo, pinagdiinan ng Panginoon dito na turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Na yung ating pong pagsunod sa ating Panginoon, dahil tayo po'y mananampalataya, unang-una, dalawang bagay na makikita nating tanda ng isang totoong disciple o isang mananampalataya ay ang magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo bilang tanda o larawan ng kanyang pakikipag-isa sa kamatayan ni Kristo at muling pagkabuhay. Yun po yun. At isa pang inuutos ng ating Panginoon ay makikita natin sa Matthew chapter 26 verses 26 at sumusunod, na ang sabi niya, gawin ninyo ito sa akin, gawin ninyo ito sa tuwing bilang pag-alaala sa akin. Now, mayroon lamang dalawang ordinansa na sinusunod ng ating pananampalataya. Yung ating pagtalakay kanina tungkol sa foundation ng ating Kristyanismo ay ang ating pananampalataya in Christ and in God. Dapat tayo nakikitaan ng obedience. At ang utos ng Panginoon na dapat nating sundin, kung ikay alagad na, kung ikay Kristiyano na, magpabautismo sa tubig. At turuan sa lahat ng ipinag-uutos, dahil kasamang Panginoon dyan. At isa sa mga turo ng Panginoon na kanyang ipinag-uutos ay ang banal na hapunan. Kaya nga bilang isang mananampalataya, napakalaga ang obedience natin sa dalawang ito. Nagaya ng sinasabi natin before sa mga nag-a-apply ng membership class, kasama po sa ating membership class, ay ang wag nilang sila magpaliban sa dalawang ito. Baptism, minsan lang yan. Minsan lang sa isang buhay ng tao, tulad ng salvation, once and for all. Pero ang Lord's Supper, ginagawa ng mga saves patuloy habang inaalala natin si Jesus, sapagkat kalimitan sa atin, nakakalimutan natin ang ginawa ni Jesus sa buhay natin, kaya dapat laging paalala ito. At ang mabigat, ito po'y nakakalimutan ng mga Kristiyanong nag-alay ng kanilang buhay sa Panginoon as a member ng local church. Kaya nga po, isa pong hindi magandang testimony na hindi dumadalo sa Lord's Supper. Gaya ng ating church constitution, kung mayroong hindi pagdalo ng ilang consecutive meetings ng Lord's Supper, dapat siyang tanggalin as members. Sapagkat hindi niya pinalagahan ang ipinag-uutos ng Panginoon. Sin is the transgression of Christ's law. Kaya nga ngayong hapon, pagtuunan natin ng ikalawa, ang Lord's Supper, sapagkat ito po ay gawa ng isang mananampalataya o gawain ng mananampalataya. So buksan natin ang ating banal na kasulatan, 1 Corinthians 11, verse 23 to 34. Ganito po ang sabi. Sabi ni Pablo, after ng ilang taon, 8 years I think, na tinuruan si Pablo personally ni Jesus Christ sa disyerto ng Araba, kung anong tinuro ng Panginoon sa 12 disciples, 12 apostles, siya ring tinuro ng Panginoon kay Pablo.
Lahat, hindi po nagkulang. At lahat po ng sinasabi ni Pablo ay salita ni Kristo. Kaya itong patutuo ni Pablo tungkol sa Lord's Supper. At bakit niya itinalakay ito? May layunin si Pablo kung bakit tinalakay ito dito sa 1 Corinthians 11. Ganito sabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kinote ni Paul doon sa Matthew 26 at sa Luke. Sa verse 25, sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan, sinabi sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Again, kinote ni Paul sa Matthew chapter 26 na gawin, utos. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Napakaganda po yung salitang yon sa tuwing tayo po'y nasa Lord's Supper. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi nararapat, lalo na po yung wala, hindi talaga nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Yung hindi po pagganap ng Lord's Supper ay hindi pagkilala sa katawan ni Kristo. Higit pa doon sa mga kumakain na hindi nararapat. 30, dahil dito, ito po ang consequence. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. 31, subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Subalit kapag tayo hinatulan ng Panginoon, tayo'y sinusupil, tayo'y kanyang dinidisiplina upang huwag tayong mahatulang kasama ng unbelievers o sanlibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kapag kayo'y nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. Ito yung paraan kung bakit hindi napaparangalan ang Lord's Supper, walang hintayan ang kanilang kainan. Dahil sa context po, bago mag-Lord's Supper, ang mga iglesia noon, ay meron silang tinatawag na feast. Sila po ay nagpipista, nagkakainan sila sama-sama. No? Tulad ng ating ginagawa, fellowship. No? Then sa 34, kung nagugutom ang sino man, kumain siya sa bahay, upang ang inyong pagtitipon ay huwag mauwi sa paghatol. Tungkol sa iba, pang mga bagay, ay magbibigay ako ng tagubilin pagdating ko. At ito sinulat ni Pablo, ang 2 Corinthians. Now, dito po, ang iglesia ng Korinto, bagamat sa lahat ng iglesia, sila yung mga puno ng spiritual gifts. Nasa kanilang lahat ng mga kaloob ng Espiritu para sa pagpapalago sana sa iglesia. Pinaka-gifted na church sa kasaysayan, subalit pinakamagulong iglesia. Kampi-kampi, divisions, adultery, fornications. Bakit po? Ang context kasi sa lugar na ito, mayroon pong simbahan ni Aphrodite na ang kanyang mga worker doon ay nagtatawag ng mga tao para makipag-sex sa kanila. So, ito'y punong-puno ng fornications. Pero sila naligtas, mayroon pa rin gumagawa. Naging ugali na nila. Kaya, pinagdiinan dito ni Pablo ang pagsasagawa ng Lord's Supper. For what reason? Alam natin sa context. Upang ituwid ang kamalian ng mga Kristiyano rito. Hindi sila lumalago, they're still baby. Na ang sabi ni Pablo, kayo'y tulad sa mga karnal na mga tao. Mga unbeliever. At sa pamamagitan ng Lord's Supper, dito ma-rebuke at itinuwid ni Pablo
ang kanilang pamumuhay Kristiyano sapagkat sila ay namumuhay sa laman at hindi kalugod-lugod sa Panginoon, lalo na pagdating sa Lord's Supper. So ano pong ini-imply nito sa atin? Ipinapakita dito sa pag-aaral na ito na kailangan natin ang mga leksyon na ating makukuha sa sulat ni Pablo ito sa mga taga-Korinto. Ano mga leksyon sa mga talatang ito? Now, tingnan lang natin ang dalawang leksyon. Una, ang leksyon tungkol sa katawan ni Kristo, at ikalawa, ang leksyon tungkol sa dugo ni Kristo. So unang-una, verse 23 to 24, makikita natin itinuro ni Pablo tungkol sa katawan ni Kristo na ito'y itinulat, inilarawan sa tinapay. Basahin lang natin 23 and 24. Sabi ni Paul, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan. So yung tinapay, sabi ni Jesus Christ, katawan ko ito ha, katawan ko ito. Sa katawang ito, maliligtas kayo kung kayo'y kukuha ng pira-piraso. Ibig sabihin, you believe, each one of you believe in my body na siyang makapagliligtas sa inyo. Dahil kayo mananampalataya, ligtas na kayo, sinisimbolo ko pa rin ito. Huwag niyong kalimutan ang katawan ko tulad ng tinapay nito. Kailangang damputin ninyo, kumuha kayo ng pira-piraso niyan para maalala ninyo ang kaligtasang ginawa sa inyo ni Kristo. Kaya ang sabi rito ni Pablo, ng Panginoong Hesus, ng gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Utos ito na dapat gawin. Bakit po? Sa context nga, nais ni Pablong ituwid ang kanilang pamumuhay Kristiyano. Paalala ni Pablo tungkol sa katawan ni Kristo rito ay isa lamang. Ibig sabihin, isang tinapay lang itong pinagputol-putol. Isang iglesia lang tayo. Isa din ang ating Panginoon. Isa ang ating pag-ibig. Isa ang ating panampalataya. Isang kaligtasan ang ating tinanggap. Bawat isa ay naligtas sa isang katawan sa pamagitan ng pananampalataya. Para ituwid ni Pablo ang kanilang pagkabahabahagi sa pagtitipon. Sapagkat sa konteksto ng kanilang pagtitipon, bahabahagi sila eh. Yung mga mahihirap na walang baon na pagkain, hindi sila nakakain. Dahil ang mga mayayaman, yung may mga dalang alak, kasi alak noon, hindi pa naman tubig, alam naman natin ang context na yan, silang umiinom, silang kumakain, nabubundat sila, at nalalasing iba dahil sa kalasingan, pero maraming mga kapatid, sakit ang loob, napapaya dahil wala silang makain. Kaya sabi ni Pablo, tanda natin, ang katawan ni Kristo iisa lang. Makibahagi kayo dyan, tandaan ninyo na kayo naligtas sa isang tinapay at hindi rin pa kayo marami, kundi isa rin kayong katawan as iglesia upang ituwid ang kanilang division. Nag-uugali silang makasarili. Tingnan nyo sa verse 21, sa 17 to 20. Ganito ang sabi ni Pablo, ngayon, sa mga sumusunod na tagubilin ay hindi ko kayo pinupuri. Sapagkat kapag kayo'y nagkakatipon, ito ay hindi para sa ikabubuti, kundi para sa ikasasama. 18. Sapagkat una sa lahat, kapag nagkakatipon kayo sa iglesia, ay nababalitaan ko na mayroong mga pagkahati-hati sa inyo at pinaniwalaan ko yun ng hayagan. Ang sabi ni Pablo, verse 19. Sapagkat kailangang magkaroon sa inyo ng mga pagkabahabahagi upang ang mga tunay na sa inyo ay malantad. Ang sabi ni Pablo. Kapag kayo ay nagkakatipon, iyon ay hindi upang kainin ng hapunan ng Panginoon. So dito, nangyari po by God's providence na sa kanilang pagtitipon sa feast na ito, tulad nung kainan nila sa Passover bago magkaroon ng dugo ang kanilang hamba, no? Sa kanila pong kainang pagpipestang ito, divided sila.
hindi sila nagkakaisa sa kanilang pagsasama-sama. At ang sabi pa dito sa 18, sapagkat una sa lahat, kapag nagkakatipon kayo sa iglesia, ay nababalitaan ko na mayroong mga pagkahati-hati at niloob ng Panginoon na kayo'y magkaroon ng division. Ito yung katwiran ng ibang iglesia na pwede mag-divide ang iglesia, sinabi ni Pablo eh. But the context is, hindi division ng church, kundi division kung sino yung talagang totoo at hindi doon sa harapan ng Panginoon. Kaya may kapahintulatan ito para malaman kung sino yung faithful and unfaithful. Pero hindi ibig sabihin, ang buong iglesia ay nahahati. Lumalabas dito ang mga makasarili. At alam naman natin na ginawa ng Panginoon ang Lord's Supper sa context ng Passover sa Old Testament. Di ba? Panginoon, saan nyo gustong ipagdaos ang Paskwa? Punta mo yung taong ito. Sabihin mo, sundan mo yung taong yan. At ituturo niya sa iyo kung saan tayo gagawa ng Passover. At doon sa Old Testament, yung Passover, mayroon silang tinapay na walang libadura. At kasama yung mapapait na halaman. Bilang tanda na sila ay naging mapait sa Egypt ng 350 years o 450 years. At tinapay na yung walang libadura. At pagkatapos kanilang pupunasan ng dugo ng kordero, ang kanilang hamba upang makaligtas sila sa kamatayan na dumarating sa kanila. Passover. At ito ang ginawa ng Panginoon. Si Kristo ngayon ay ihahandog sa Panginoon. Dugo niya ngayon ang dananak upang maligtas ang lahat ng mga makasalanang sumasampalataya sa Kanya. So dito po nakikita natin, banal ito na hapunan. Sapagkat ito po ay bilang pag-aalala sa dakilang gawa ng Panginoon na kaligtasan. Pero ang ginagawa ng mga miyembro rito, makasarili. Kaya nga sabi ni Paul, itong itinuro sa akin ng Panginoon, ituturo ko rin sa inyo. Sapagkat originally, sa Lord's Supper, mayroong division din doon. Sa labing dalawang apostol, isa ang humiwalay, nagtraidor sa Panginoon. At ayaw mangyari ni Pablo na ganoon mangyari sa mga iglesia, lalo na sa Korinto, dahil banal ang hapunan. Ang katawan ni Kristo para sa lahat, at ang lahat ay para sa isang katawan ni Kristo. Hindi dapat. So dapat walang lamangan. Kaya nga, hindi pwedeng wala ka sa Lord's Supper, nasa bahay ka, at total, nanonood naman ako sa live streaming. Hindi ka pa rin kabahagi. Ang sino mang hindi nagpapakita ng paggalang sa katawan at dugo ni Kristo, yan po'y kasalanan. Kaya napakalaga po ito. Dahil dalawang utos ng Panginoon na dapat nating sundin bilang pagpapakita ng ating pananampalataya sa Kanya. Ito yung pagsunod sa Kanyang ordinansa. Napakalaga yung katawan ni Kristo na ating itinataas sa tuwing tayo po ay kasama, kabilang sa pag-alala ng banal na hapunan ito. At ikalawa, leksyon natin may makikita sa dugo ni Kristo. Verse 25. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Meaning to say, hindi sinabing, gawin ninyo ito, pwede kayong umabsent na hindi makainom nito. Gawin ninyo ito, pwede kayong umabsent na hindi kakain ng tinapay nito. No. Napakaliwanag po ng utos dyan. Ang sabi, gawin ninyo ito tuwing kayo'y kakain, tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Marahil makakalimutan mo o magsasawa ka kung kada oras kang iinom at kakain ng tinapay. O di kaya tuwing araw-araw mong gagawin ito. Pero ginagawa natin every first Sunday of the month upang maging desire ng ating kaluluwa ang commemoration ng
great salvation ng Panginoon sa atin. Minsan sa Sunday, ayoko na matin, sasawa na ako. Yung pa rin ng Pastor Boy, masyadong mainit, masyadong galit. Pero ito once a month lang eh. Dapat nananabik tayo rito. Hindi tayo dapat gumawa ng anumang excuse, maliban lang sa providential hindrances. Works of necessity and works of mercy. Wala po tayong katwiran sa Diyos dyan. Hindi natin napapabanal ang kanyang dugo. Iisang dugo ang nananalaytay sa bawat Kristiyano. Iisang dugo ang dumanak sa krus ng Kalbaryo. Iisang dugo ang nagpatawad sa lahat ng ating kasalanan. All our sin, past, present, and future. Pinatawad tayo ng Diyos, kaya hindi na tayo mapunta sa impyerno. Pero nagkakasala pa rin, Pastor. Yes, nagkakasala ka pa rin sapagkat hindi ka perfect, pero hindi yan ang makapagdadala sa impyerno. Tapos na yung dugo ni Kristo. Kaya dapat mong pahalagahan, dapat mong banalin ito sapagkat nakatitiyak ka. Pero dun sa actual sins natin, every day, we have to confess that sapagkat faithful and just siya na magpapatawad. Why? Because we are already forgiven. Pinatawad na tayo ng Diyos. Kaya, tayo po'y patatawarin niya if we confess our sins. Dugo ni Kristo. Isang dugo ng ating Panginoon. Tapos babaliwalain pa natin. Hindi natin bibigyan ito ng halaga. Kailangan natin mahalin si Christ. Sabi ni Christ, siyang mga sumusunod sa aking salita, sila yung umiibig sa akin. At ang mga umiibig sa akin, iibigin ko sila at ako ay magpapakita sa kanila. Magpapakahayag ako sa kanila. Sabi ni Jesus Christ, kilala ko ang aking mga tupa. Sila'y nakikinig sa akin. Sila'y sumusunod sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang ka. Tapos bibiguin natin, mga kapatid. So, paano ito pinawalang halaga ng maraming Kristiyano? Ito yung pagwawalang halaga ng ginawa ni Kristong kaligtasan at katubusan kung hindi natin ito pinahalagaan. So, ngayong hapon, sana anuman ang hindi tama nating kaisipan tungkol dito, napipilitan tayo o naiinip tayo, sana alisin natin to. Yan po ay pagbibigay ng walang paggalang, pagmamahal sa ginawa ng Diyos sa atin, kay Kristo na nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa atin. Kung sumasampalataya ka, ikaw ay naligtas, sa pamagitan ng panampalataya mo sa kamatayan ni Kristo, gawin natin ito. Kung sumasampalataya ka na ikaw ay tinubos ni Kristo, gawin natin ito. Pero i-confess natin sa tuwing tayo nagkakasala at siya'y tapat na tayo panatawarin. Kaya, tanong ko lang, hindi sa inyo, kundi sa mga wala. Bakit hindi mo pinahalagan ang banal na hapunan ng Panginoon? Do you really love God? Do you believe Christ as your Lord and Savior? Confess. At repent. Change your mind. Huwag mo nang ulitin ang mahalagang biyayang ito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Tunay na ang iglesia ninyo ang suhay at haligi ng katotohanan na nagtuturo sa amin ng tamang ugali. Ugaling karapat-dapat sa iyong kariyan. Walang ibang institusyon na maaaring magbago ng aming kaisipan, magbago ng aming paniniwala, magbago ng aming buhay, magbago ng aming paniniwala. Maliban sa iglesia. At sa iglesia, tinuturo ninyo katotohanan. At ang katotohanan ito ay ang salita ni Kristo na Diyos at Espiritu. Kaya Panginoon, amin pong tinatawagan ang lahat po ng inyong mga tao na dumako sa hapag ng hapunan ng Panginoon
na may bagbag na puso at pagsisisi sa mga kamaliang nananatili pa at nakatago sa aming puso. Sapagkat naniniwala kami na ito'y inyong patatawarin sapagkat kayo'y banal at tapat na kami lilinisin sa lahat ng aming karamihan. O Panginoon, tinatawagan namin ang bawat isa na lumapit sa iyong hapag at makiisa sa banal na alalang ito. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Lumapit tayong lahat sa presensya ng Panginoon na may pananampalataya at tayo'y magpasalamat sa Diyos na tayo po ay makabahagi sa banal na alaalang ito na pinag-uutos ng ating Panginoon. Napaka-privilege natin na tayo binigyan pa ng lakas, buhay at pagkakataon na tayo po'y makadalaw sa banal na panawagan at utos ng ating Panginoon ng banal na hapunang ito. At tayo magpapasalamat sa Diyos. Basahin natin ang mga huling kataga na nasulat ni Mateo sa Mateo 26 ng ating Panginoon. Ganito ang sabi, habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Hilingin natin sa isang kalalakihan na magpasalamat, ipag-pray natin ang tungkol sa tinapay. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami ay nagpapasalamat na kami ay makabahagi sa ordinansang ito. Ang banal na hapunan ay inyong inuutos sa banal na kasulatan na tandaan ng pagiging Kristiyano.
Sa aming pagsasagawa ng ordinansang ito, kami po ay sumusunod sa inyong utos at pinahayag, inaalaala at sinasampalatayaan ang kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo na sumisimbolo sa tinapay na nagkaputol-putol para sa kaligtasan ng marami at amin itong sasagawa hanggang sa kayo ay dumating sa mundong ito. Nawa kayo ay aming napapurihan sa aming pagsasagawa ng ordinansang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Atin pong kainin ang tinapay. Muli lumapit tayo sa presensya ng Panginoon na may pananampalataya at muli nating gunitain ang kanyang ikalawang pangungusap tungkol sa kanyang dugo. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay binigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito, sapagat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Muli inihiling ko isang kalalakihan para sa panalangin pasasalamat. Panginoon, salamat po sa pribileyo na muli kaming makalapit sa inyo at meron kaming pagkakataon na alalahanin ang ginawa ninyong kaligtasan sa aming buhay. Narito po ang katas ng ubas na simbolo ng inyong dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad namin. At itong dugong ito ay patuloy na naglinis sa aming mga kasalanan mula noon, ngayon hanggang sa hinaharap. Kaya naman patuloy kami na may kakayanan na mamuhay ng may pananampalataya at pagsisisi na naghihintay sa inyo pong muling pagbabalik. Nawa nga po, Panginoon, ay ang dakilang gawa ninyo sa aming buhay ay palitan niyo po ang aming kalungkutan sa aming mga nagagawang kasalanan ng pag-asa na patuloy na may pagtingin sa aming dakilang tagapagligtas ang aming Panginoong Hesukristo. Kaya po ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Atin pong inumin. Sa ating pong pagtatapos, hinihiling ko isang kalalakihan para sa huling panalangin at awit. Sa ating pong huling pag-awit, ating pong purihin ang ating Diyos na siyang dulot ng bukal ng dugo kung saan tayo ay lahat ng mga makasalanan na lumusong ang ating karumihan at kasalanan ay nalinis. Kaya sa huling yugto ng ating buhay tulad ng ating aawitin sa last verse, hanggang sa pagpanaw, pag-ibig mo'y awitin ko. Awitin po natin, tayo pong lahat ay magsitayo, mayroong bukal ng dugo.
manalangin. Panginoon, tunay nga po na kami ay nagpapasalamat sa mga oras na ito na muli ay aming inalala ang inyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na kung saan ito ang naging dahilan kung bakit kami nagkakatipon at nagpupuri sa inyo. Kaya salamat po sa inyong mga salita sa buong maghapon na aming narinig, na tunay nga na pinaalala nyo sa amin ang kahalagahan ng iglesia, na hindi kami mabubuhay sa aming mga sariling gawa, kundi ang iglesia ang suhay at ang suhay ng katotohanan na siyang nagbibigay sa amin upang sa paglabas namin at paggayo sa mundo ay daladala namin ang aming pananampalataya. At dalangin namin, Panginoon, sa paghayo namin muli sa labas ay tunay na mamuhay kami sa pananampalataya. Binigay na po ninyo sa amin ang kakayanang ito, hindi sa aming sarili, kundi dahil sa kamatayan ni Kristo. Kaya sa aming pamumuhay, pakikipaglaban sa mga natitirang kasalanan, ay tunay na may pagtanaw kami na ito ay pinagtagumpayan na ng aming Panginoong Hesus. Kaya sa araw na ito ay binabalik namin sa inyo ang lahat ng pagpupuri. At sa huling basbas, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay, sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban, at gawin sa atin ang nakakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Magandang hapon po mga kapatid.